Hi guys, ito po si Master Ang. Today, may pag-uusapan po tayo tungkol sa mga paniniwala sa pagsapit ng bagong taon. Pero bago ang lahat, pagpasensyahan nyo na po kung may naririnig kayong mga ingay. Okay? Dahil po, nasa isang lugar ako na maingay, naririnig po mga sasakyan, medyo patawarin nyo na po ko. Medyo pagpasensyahan nyo na po ko. Kaya, kung may naririnig man kayo, huwag nyo na lang pong pansinin. Yan po ay ingay ng mga sasakyan. Pero ngayon, itutuloy ko na po ang sasabihin ko tungkol po sa mga paniniwala sa darating po na bagong taon. Una, kailangan po ang mga bahay po natin ay dapat po malinis. Magmula sa labas ng bahay, kailangan po malinis. Tanggalin na po natin yung mga hindi na po kaaya-aya o yung mga bagay na hindi na po kailangan na nasa labas ng bahay, itapon nyo na po. Pagkatapos po, pag nasa loob na po kayo ng bahay, magmula sa sala, patungo sa kusina, patungo sa lahat ng mga kwarto ninyo, kailangan po malinis. Pag sinabi po natin malinis, kailangan po malinis. At yung mga drawer natin, magmula sa sala, sa kusina, at sa kwarto, kailangan po lahat ng drawer natin maayos, malinis. Pati na rin po mga damit ninyo, itupi nyo ng maayos. Kasi hindi po maganda sa punsoy na ang mga gamit ninyo, yung mga drawer ninyo, magugulo. Malinis nga ang bahay. Pero pagdating naman po sa aparador o sa mga drawer, magulo. Hindi po maganda yan. Kaya dapat po malinis na malinis ang bahay kapag sinasalubong ang bagong taon. At kailangan din po sa kwarto ninyo, yung mga silong ng kama ninyo, siguraduhin nyo malinis. Para hindi naman po na yung papasok ng bagong taon ay may negative. Kasi importante po yung kama. Diyan po tayo natutulog. Kaya uulitin ko, kapag sinabi po na malinis, kailangan po linisin talaga. At talagang malinis. Para nang sa ganon, pag pumasok ang bagong taon, positive. At meron pa ho, yung pong mga bag ninyo, yung pong mga wallet ninyo, siguraduhin nyo malinis. Malinis ang bag, malinis ang wallet. Kailangan po tanggalin nyo na po kung ano ang nakalagay sa bag nyo ng mga basura. Yung mga bag ninyo na kung ano-anong nilagay ninyo. Kung maaari sana, ayusin nyo na po bago sumapit ang bagong taon. At yung wallet naman po, kailangan po separate. Huwag nyong ipapasok sa wallet ninyo kung saan kayo naglalagay ng pera. Kailangan po walang credit card, walang ATM. Kailangan po separate. Ang pitaka dapat ang nandun lang yung pera. Pero yung may kinalaman sa ATM na parati kayo nag-withdraw o yung credit card na ginagamit nyo kasi ang credit card is utang. So wag natin ipasok sa pitaka natin kung saan tayo naglalagay ng pera yung mga credit card at yung ATM. I-separate po natin. At kailangan po lahat ng mga papel na nandun sa pitaka ninyo na mga kung anong mga bill, kung ano yung mga pinurchase o kung ano yung mga kung ano-anong mga resibo, tanggalin nyo po dahil hindi po maganda sa isang pitaka na nandun ang pera tapos nandun pa yung mga resibo na kung ano-anong mga binili nyo o kung ano-anong mga inutang ninyo gamit ang credit card, hindi po siya maganda. Kaya kailangan po tanggalin ninyo. Okay? So, pag sumasapit ang bagong taon, importante sa lahat, ito yung mga dapat nating gawin kapag sumasapit ang bagong taon. Bawal po magmura. Kapag sinasalubong natin ang bagong taon, kailangan po puno tayo ng positive. Kaya kung may mga ugali kayo na palamura, iwasan nyo po yan. Hindi po maganda na kapag sinasalubong natin ang bagong taon, tapos bigla tayong magsasalita ng mga hindi kanais-nais, katulad ng pagmumura. Hindi po maganda
sa isang tao na sinalubong ang taon na may sinabi ka na hindi maganda. Okay? Bawal din po sa lahat ng mga tao, ito ang pinaka-importante, bawal din po na pag sinasalubong ang bagong taon na lasing. Lasing, lunod sa alak. Okay? Hindi po maganda na kapag sinasalubong ang bagong taon, yung bang parang bangag o bangingi ka na sa kalasingan. Hindi po maganda yan. Okay? Yan ang hindi alam ng mga Pilipino. Na kadalasan ang ginagawa ninyo kapag sinasalubong nyo ang bagong taon, yung bang parang lasing na lasing kayo. Hindi po maganda yan. Alam ko, sa lahat ng mga tao, hindi kayo basta-basta maniniwala sa sinabi ko dahil kultura na natin mga Pilipino na kapag sineselebrate yung bagong taon, may alak. Yun nga lang, ang masama lang, yung bang sobrang kalasingan. Tapos halos nagwawala ka na, halos may nagagawa ka na hindi maganda dahil hindi mo alam kung ano mga ginagawa mo. Hindi po maganda na sinasalubong ang bagong taon na hindi mo alam ang mga ginagawa mo at may nagagawa ka na mga pagkakamali dala ng kalasingan mo. Okay? Bawal din po na sinasalubong ang bagong taon na umiiyak. Hindi po maganda yan. Bawal po. Kailangan masaya. Bawal umiyak. Hindi rin po dapat sinasalubong ang bagong taon na pinag-uusapan ninyo ang ibang tao, yung pinagchichismisan nyo. Alisin nyo ang pagiging chismosa nyo. Magpahinga muna kayo. Kapag sinasalubong nyo ang bagong taon, kailangan positive. Yung pagiging toxic o yung pagiging chismosa ninyo, magpahinga muna kayo. Huwag nyo munang pag-usapan ng ibang tao. Kung wala naman kayong masabing mabuti sa mga tao, huwag na lang kayo magsalita. Okay? So, yan ang pinaka-importante sa lahat. Huwag kayong gagawa ng mga pagkakamali kapag pumapasok ang bagong taon. At kailangan din po, kapag sumasapit ang bagong taon, kailangan po masaya. Masaya. Okay? Hindi lang po sa panlabas, pati po hanggang sa kaloob-looban ng katawan natin, kailangan po positive tayo. Positive na positive. Para nang sa ganon, hindi po tayo mag-negative sa buong isang taon ng 2026. Kapag sumasapit ang bagong taon, isa rin po sa mga pinagbabawal ko na naghahagis kayo ng pera. Hindi po tama na tayong mga Pilipino, dahil may mga paniniwala tayo na pag naghahagis daw ng pera, swerte. No, hindi po totoo. Hindi po totoo na kapag sumasapit ang bagong taon, kailangan naghahagis ng pera. No, hindi dapat tinatapon ng pera. Dapat kung meron kayong dapat gawin, kung gusto nyo magbigay ng pera, siguro mas maganda kung iaabot nyo kaysa naman hinahagis. Uulitin ko, kasi marami po sa mga Pilipino na kaugalian na tuwing sasapit ang bagong taon, hinahagis ang pera. Hindi po tama yan. Wag na nyong gagawin na maghagis ng pera. Kasi parang ang ibig sabihin, tinatapon mo yung pera. So saan ka nakakita na sinasalubong ang bagong taon na hinahagis mo para ka nagtatapon ng pera? So mali po yan. Maling-mali po ang ginagawa ng mga tao na naghahagis ng pera tuwing sumasapit ang bagong taon. Okay? So dapat tandaan nyo po yan ha. Wag nyong gagawin yan. Kasi isa yan sa mga napapansin ko. Kaya ang mga tao madaling mawala ang pera. Madaling maubos ang pera. Dahil nakaugalian nyo na pagka sumasapit ang bagong taon, binabato nyo ang pera. Siguro mas maganda kung iaabot nyo ng maayos. At isa pa, bawal din po sa mga tao
na kumakain ng prutas sa ilalim ng table. Kasi may mga tao kasi na gumawa ng mga video o gumawa ng mga vlog na sinasabi na kapag sumasapit ang bagong taon, kakain po kayo ng ubas na 12, 12. Kakainin nyo sa ilalim ng table. Guys, hindi po tama yan. Hindi po tama yan. Wala pa sa kasaysayan ng punsoy na may nagturo na kumain kayo sa ilalim ng table ng ubas na 12 sa ilalim ng table. Mali po yan. Yan po ay isang kalokohan. Huwag niyong papasukin sa utak ninyo ang kabobohan. Kapag kumakain kayo sa ilalim ng table, ano bang tingin nyo sa sarili nyo? Hindi naman kayo hayop. Tao po kayo. Pinanganak kayong tao, hindi po kayo hayop. At huwag niyong papasukin ang kabobohan. Baka 1 taon kayo magiging bobo. Dahil hindi naman po talaga tama at hindi naman asal tao ang pinaiiral ninyo kapag kumakain kayo ng ubas na 12 sa ilalim ng table. At kung sino man yung mga gumawa ng video na yan, yan po ay isa lamang pong content para kumita sila. Pero tayo po mga tao, kailangan po maging matalino. Huwag basta-bastang maniniwala sa mga ganyang mga paniniwala. Okay? Huwag po kayong maniniwala dyan. Uulitin ko, marami na pong gumawa niyan. At ano naman ang naidulot ng ginawa nyo nung nakarang taon na 2025, nung sumapit ang bagong taon, na kumain kayo ng prutas na ubas sa ilalim ng table. Ang tanong ko, sinuwerte ba kayo? Maaari po karamihan sa inyo tinamaan ng negative. Kasi hindi tamang na gano'n ang ginagawa ng mga tao. Hindi gusto ng Diyos at hindi kaaya-ayang tingnan sa isang tao na kumakain ng prutas sa ilalim ng table. Hindi po kayo pulubi. Hindi po kayo kawawa. Ang kumakain lang po ng mga prutas o mga pagkain na kung ano man ang kinakain sa ilalim ng table, yun po yung mga taong kawawa sa buhay. Kayo, kawawa ba kayo sa buhay? Baka po kasi pag ginawa nyo po yan, 1 taon kayo magiging kawawa. Kaya wag nyong gagawin ang mga napanood nyo na nagtuturo na kumain ng 12 na ubas sa ilalim ng table. Wag po paulit-ulit ko pong sinabi kasi marami pong gumawa niyan. Okay? At ang importante din po sa lahat ng mga tao, kailangan po magplano kayo sa pagpasok ng 2026. Kailangan positive. May plano kayo kung ano ba ang dapat nyong gawin sa 2026. Kailangan po positive. At ibuo nyo sa utak ninyo na ito ang mga plano ninyo. At kailangan po itama nyo na po. Kasi marami sa mga tao, pag sinasalubong ang bagong taon, lagi ang paniniwala, malinis ang bahay. Kailangan malinis ang bag, malinis ang wallet. Kailangan malinis ang kwarto. Kailangan ganito, ganito, ganito. Pero ang problema sa tao, hindi nyo nililinis ang mga utak, yung pagkatao nyo. Panahon na po para malaman nyo kung meron dapat linisin ay yung mga pagkatao natin. Kasi tuwing sumasapit ang bagong taon, hindi natin napapriority ang mga sarili natin para tanggalin lahat ng mga kung anong dapat natin tanggalin na negative sa katawan natin. Aminin na natin, marami tayong mga paniniwala pero hindi natin napaniwala ang sarili natin na tayo, meron din tayong mga kailangan linisin sa katawan, linisin sa utak.
Alam nyo, hanggang hindi nyo nililinis ang pagkatao nyo, maniwala kayo, kahit na salubungin mo pa ang bagong taon na malinis ang bahay, maglagay kayo ng mga pera, ikalat nyo sa bahay, at kung ano-ano, maglatag kayo ng maraming pagkain, maglagay kayo ng maraming pagkain sa lamesa, pagkatapos akala nyo ba suswerte na kayo? Hindi po. Hindi po kayo suswertihin hanggang hindi nyo po inaayos ang sarili ninyo. Panahon na po na linisin natin ang mga sarili natin para kapag sumapit ang bagong taon, sigurado tayo na tayo ay suswertihin. Bawal po na sinasalubong ang bagong taon na bobo tayo. Kailangan po panahon na po para ayusin natin ang sarili natin para maging matalino. Papasukin natin sa utak natin ang talino para kapag sinalubong nyo ang bagong taon, magiging maganda. At kung ano man ang mga kamalian ninyo, tingnan nyo, pag-aralan nyo, ano ba yung mga nagawa ko na paulit-ulit na lang ako nagkakamali at isa-isay mo ayusin para makita mo na makakatulong itong pagbabago mo sa pagpasok ng bagong taon. Magiging positive ka. Yan ang magdadala sa iyo ng totoong swerte, yang sarili mo. Kung willing kang baguhin kung ano man ang mga pagkakamali na nagagawa mo sa buhay. Iwasan natin ang pag-usapan ng ibang tao. Mag-focus kayo sa sarili nyo. Huwag nyong inuuna ang ibang tao. Siguro ngayon, panahon na para tayo naman. Tayo. Alam nyo, panahon na po na ma-realize ninyo na kaya tayo hindi sinuswerte, mas inuuna natin ang ibang tao, mas pinupuna natin ang ibang tao, mas nakikita natin ang ibang tao, pero sa sarili natin, hindi natin nakikita. Kaya walang pagbabago na nagagawa tayo sa sarili natin. So panahon na po baguhin natin ang sarili natin. At kung maghahanda naman po kayo ng mga pagkain, hindi naman po kailangan in grande. Simple lang po. Kahit anong pagkain ilatag ninyo, kinoconsider na ang pagkain ay swerte. Yun nga lang po kasi madalas kasi sa paniniwala pagka bagong taon, malinamnam ang dapat ang kinakain natin. Medyo matatamis, malinamnam. So, siguro ang may papayo ko lang siguro, iwasan lang po natin ang maghanda ng mga pagkain na medyo maaasim. Siguro yun lang ang may papayo ko. Huwag tayong maghanda ng mga pagkain na medyo gawa sa mga suka o di kaya parang lutong may pagkamaasim, sinigang. Siguro yun lang naman siguro pansamantala iwasan natin. Siguro more on mag-focus tayo sa mga pagkain na malinamnam. Okay? So, ganun lang po. Huwag kayong mag-alala. Ang pagkain naman po ay biyaya. So, simple lang po ang ihanda ninyo sa bagong taon. At sa lahat ng mga tao, gusto ko po sabihin sa inyo na panahon na po. Panahon na po para ma-realize natin, uulitin ko po, nasa atin po ang swerte. Ayusin natin ang sarili natin. Kasi kahit ano pang gawin ninyong salubong, hanggang hindi nyo inaayos ang sarili ninyo, hindi nyo makikita ang totoong swerte. Kailangan po, simulan na natin sa sarili natin, ano ba ang mga pagkakamali natin? Ano ba yung mga nagagawa natin na paulit-ulit na lang na tayo ay nagkakamali kapag ganito ang mga ginagawa natin. Panahon na po na alisin natin ang mga ugali na pangit, na yun ang nagiging dahilan kung bakit tayo minamalas. Tandaan nyo, tao ang gumagawa ng swerte. At kung totoong gusto nyong maging maswerte, ayusin nyo ang sarili nyo. Hanggang hindi nyo inaayos ang sarili nyo, hindi nyo makikita ang totoong swerte.
kahit na gawin nyo pa yung mga paniniwala nyo tungkol dyan sa pagsalubong ng bagong taon. Pero uulitin ko, hanggang wala kayong ginagawa sa sarili nyo, hindi nyo makikita ang totoong swerte. Ngayon, ang panahon para ayusin na natin ang sarili natin. I-discover natin sa sarili natin ano ba ang mga mali natin. Ano ba ang mga maling ginagawa ninyo na paulit-ulit kayo nagkakamali at panahon na para itama. Lalo na po sa paniniwala sa pera. Bawal umutang, bawal magpautang. Para po wala po tayong maging problema. Sa 2026, magiging mahirap ang pera sa taong 2026. Marami po mga tao ang magkakaroon ng malaking problema sa pananalapi, sa trabaho, sa negosyo, at sa pera. Kaya dapat po maging matalino po tayo sa papasok na 2026. Kasi ito po ang magiging pagsubok sa 2026. In general, trabaho, negosyo at pera ang magiging problema sa 2026. Kaya ang payo ko sa lahat ng mga tao, maging matalino sa 2026. Bawal ang bobo. Bawal. At lahat naman po tayo ay matatalino. Lahat naman tayo ay swerte. Kaya lang po tayo minamalas kasi meron tayong ginagawang mali na hindi nyo lang siguro nakikita. Mas nakikita nyo ang ibang tao kaysa sa sarili nyo. Mas nakikita nyo ang mali ng iba, pero hindi nyo nakikita ang mali ninyo. So, hindi nyo ba napapansin? Parati na lang ninyo napapansin ang mali ng iba, pero yung mali mo hindi mo nakikita. May pagkakataon na pag may sinasabi kang mali sa ibang tao, may pag-asa pa yung tao kasi kapag nakinig sila sa'yo, maaari mag-improve sila. Pero ikaw, walang nagsabi sa iyo kung ano ang mga mali mo. Walang pumipintas sa iyo. Kasi ikaw lang ang pumipintas. Ngayon, dahil sa wala kang naririnig na salita nang gagaling sa ibang tao, so hindi mo man lang napapansin sa sarili mo ang mga mali mo. Kasi mas gusto natin, mas nakikita natin ang ibang tao, mas gusto mo may nasasabi ka eh. Pero pagdating sa iyo, ayaw mo. Kailangan lahat ng tao, tumahimik sila, wala silang sasabihin na maganda sa'yo. Kailangan maganda lang. Eh ang problema, hindi mo na-realize, hindi mo nakikita dahil walang nagsasabi sa'yo eh. Kaya wala kang nakikita na mali sa sarili mo. So bakit hindi kaya, wag mo nang hintayin kung ano sasabihin ng ibang tao. Bakit hindi kaya simulan mo, tingnan, ano ba ang mga mali mo? Baka sakaling doon magsimula ang swerte mo. So ito ang tama at ito ang totoo. Na kapag sinasalubong ang bagong taon, kailangan tingnan natin ang mga sarili natin. Kung ano ba ang gagawin natin para lalo tayo mag-improve. Para lalo tayong maging positive. At alisin na po natin ang mga negative na nandito sa katawan natin. Pati na rin dito sa utak. Ganun po ang totoong pagsalubong ng bagong taon. Sarili, kailangan linisin. Hindi lang po yung mga bahay, hindi lang po yung mga establishmento, hindi lang po sa kung ano-ano o bag, wallet, kailangan po tayo. Sana po may nakuha po kayo sa akin at sana po wala pong magalit sa lahat ng mga nasabi ko. At kung sakali man po na may nagalit, patawarin nyo na lang po ko at pagpasensya nyo lang. Pero nagsasabi lang po ko ng totoo. Sa lahat po ng mga nanood, maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa lahat ng mga nanood. Maraming salamat po.